Paalala po ng pamunuan ng North Luzon Expressway, ngayong Miyerkules Santo inaasahan ang dagsa ng mga motorista na bibiyahe pa norte. At kaunay po niyan, makakausap natin NLEX Corporation Assistant Vice President for Traffic Operations, Robin Ignacio. Sir Robin, good morning. Good morning po at good morning din po sa ating mga taga-subaybay. Sir, as we speak, 6:07 this morning, Miyerkules Santo, kumusta po ang daloy ng trapiko sa NLEX? Ayan, live na kuya yata. Opo, sa ngayon, light traffic pa rin po lahat ng areas ng NLEX at saka SCTEX hanggang sa mga oras na to, sir. Pero nagkaroon na po ba tayo ng paunang bugso this weekend perhaps o itong mga nakarang araw? Yun po yung kakaiba ngayong taon. Yung kasi nararanasan natin previous years, weekend bago po mag-Palm Sunday, talagang meron na po tayong namomonitor na umuwi ng mga kababayan nating panorte. Pero itong nagdaang weekend ay wala po tayong naitala na pagdagsa hanggang sa mga oras na to, sir. Okay, sa maghapon pong ito, anong oras natin inaasahan yung buhos kaya ng mga motorista? Opo, ayon po dun sa ating mga namomonitor taon-taon, usually mga noon time po, umpisa na yan tataas ang volume. At tuloy-tuloy na po yan hanggang gabi. At ganoon din po ng madaling araw pa lang po bukas hanggang tanghali or hapon po yun. Kaya kami naman po ay mag-i-implement na po kaagad ng counterflow mamaya. Umpisa po dito sa Balintawak. Tuloy-tuloy po yan hanggang Marilao area na po. Ganun din po sa Huwebes. Pero Sir Robin, nag-expect talaga tayo ng reduction sa volume, ano? Dahil nga sa napakataas sa presyo ng petrolyo? Yes, sir. Tama po, sir. Yung projection po namin, anticipation po namin, yung usual natin na nararanasan na pag-increase na between 8 to 10%. Maring ngayon ay nasa mga maximum na 3% increase na lang po siguro. Okay. Sir, yung mga ganitong panahon, anong mga bahagi ba ng NLEX traditionally yung nagkakaroon ng pagsisikip o pagbagal ng takbo ng sasakyan at ano ho yung mga interventions na gagawin natin? Opo, usually pagka talagang dagsaan po yung ating motorista, mararanasan natin yung pagbagal o pagsikip ng daloy ng traffic dito sa paglampas po ng Balintawak, dito sa may Harbor Link Interchange, patungong Valenzuela, may Kawayan hanggang Marilao. Kung talagang marami po, maabot pa po yan hanggang Santa Rita po. Dahil tatlo po yung entries coming from Metro Manila, yung Balintawak, Mindanao at saka Karuhatan. So magsasama-sama sir yung flow na to. Right. Dito na po sa may Harbor Link Interchange patungong Norte. So dito tayo nagkakaroon po ng pagbagal ng traffic. Kaya po dito naman po kami set up na po ng counterflow. Mula pa lang po pagkapasok ng Balintawak. Tuloy-tuloy po yan hanggang Marilao area. Okay. Minsan po nagkakapila din sa mga toll plaza dahil nagkakaproblema yung mga RFID tags, toll gate sensors. Ano kayang inihanda natin mga interventions o measures para maiwasan yan? Apo, sa ngayon sir, yun nga, malaki na po yung improvement ng ating mga RFID, yung ating system. At ang talagang unang humahaba po dyan, yung pila po ng mga tax-paying motorista dito. Kaya ginagawa po namin dyan, hanggat hindi naman apektado yung ating mga RFID users, nagdadagdag po kami o nagko-convert po ng lanes into cash. At yun po, sa ating mga RFID naman, pagka talagang mahaba ng pila, itinataas na lang po namin yung traffic control gate. Kung meron man pong problema, halimbawa may problema po yung sticker natin or hindi po ma-read agad, may mga naka-deploy po kaming mga personnel ngayon, yung mga technology personnel po namin, na ready pong mag-assist sa mga toll lane. Magkakaroon po tayo ng cash lanes sa mga toll gates, toll plaza? Yes, meron pa rin naman sir hanggang ngayon. So yung pag humahaba po ito, hanggat pwede naman po, nagko-convert po tayo ng lane into cash para lang po mas mabilis yung ating transaction dyan. Pero dito sa ating huling toll plaza sa may SCTEX, sa Tarlac Toll Plaza, nag-install na po ulit kami ng mga portable booths para mas mapabilis natin yung transaction doon. Sir, kung, nagpapatuloy pa rin naman yung discount, ano? Sa toll fee?
Yes, sir. Yung pong para sa mga trucks at saka public utility buses natin, yung nilunsad po naming kabiyahe toll rebate program. Nag-umpisa po ito nung March 23, sir. Aha, Tuloy-tuloy po yan hanggang May 22. Tigil ho muna lahat ng roadworks ano, sa NLEX, SCTEX, so wala tayong mga, ano ngayon, mga obstruction. Tama, sir. Open na po lahat ng ating lanes. Umpisa po nung Friday last week. Lahat po ng umpisan ay pansamantalang tinapos muna nung Huwebes at tuloy-tuloy na open po lahat yung ating lanes hanggang April 6 na po ito. Sa mga magkakaaberya ho ng mga sasakyan along the expressway, ano ho ang paalala ninyo at saan maaring humingi ng assistance? Opo, nag-implement din po kami ng free towing for Class 1 to the nearest exit po ulit. Starting 6 a.m. nung March 27, Friday. Tuloy-tuloy po yan hanggang April 6 a.m. Kung magka-problema po, pwedeng tumawag lang sila sa 135,000. Kahit po nag-implement tayo ng free towing, hindi naman po sana dahilan ito para hindi na maghanda yung ating mga kababayan. Dapat na-check pa rin nila na nasa tamang kondisyon yung kanilang mga sasakyan. Yes, pinakamainam siyempre, dire-diretsong biyahe natin para wala tayong abala. Yes, Sir Robin, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat po at magandang umaga po ulit. Nakausap po natin NLEX Corporation AVP for Traffic Operations, Robin Ignacio.